Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda po ninyo kachismosang Kim Pao upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman po sa ganaps ng Kim Pao ngayong araw. So marami po ang nagulat sa schedule ni Kim and Paolo. So tatalakayin natin yan pag-uusapan mamaya lang. At syempre, itong ah kaswitan ni Kim Chu and Papi Pao, mga low-key na galawan ni Kim and Paolo, ganyan. At the same time, pag-aalaga, syempre, ni Papi Pao kay Kimi. Grabe talaga pagdating po kay Kimi, napaka-thoughtful nitong si Papi. So, but before that, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po niya subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag-updated ka at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman po kay Kim Chu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. So, ramdam ko na nga po na malapit na ang promotion ng Kim Pao, malapit na ang movie ng Kim Pao, pero hindi pa rin pala sila tapos sa kanila pong taping, sa kanila pong shooting rather. And eto nga, meron akong nakita dito picture ng Kim Pao. Ito na kaya ang official poster ng My Love Will Make You Disappear. Ang ganda ha. Like na like ko yung team. Ang lakas talaga maka-Korean Korean drama. Pero parang hindi kasi hindi halata yung pangalan lalo na doon sa damit ni Kimi kasi white yung font color. White din yung suot ni Kimi. So, hindi kasi nung basa yung My Love Will Make You Disappear. Pero kung fan-made lang to, ang ganda na. So, what more pa kung i-release na nga? Kung hindi pa nga ito yung official poster ng My Love Will Make You Disappear. So, sino po ang ready na dito? Sino ang magpapatarpaulin and then dadalihin sa mall tour? Tapos papapermahan kay Kim and Paolo. Pa-comment nga lang dyan sa baba. For sure, marami pong magdadala ng kanilang banners. And kung suswertehin pa, ay mapipirmahan pa yan ni Kim and Paul Avellino. Pero I suggest na agahan ninyo ng pagpunta. Yung tipo hindi pa nag-start yung show, pero na-ambush na agad si Kim and Paolo. Kasi mahirap pag nagsimula na yung show, for example, hindi na kayo makakapagpapirma. Yung iba ganun yung ginagawa, inaagahan talaga. Samantala, narito naman po ang latest update ni Kimi sa kanyang SOCMED. So, sa kanya pong pa-IG story, ayan, pinost nga po ni Kimi na pasok po ang What's Wrong with Secretary Kim and ang Linlang sa top 2 and top 10 ng best shows, the top 40 Philippine TV programs in 2024. So, from Trend Road. So, ayan. Congratulations, Kim and Paolo. Talagang hindi po tapos pa rin ang recognition sa What's Wrong with Secretary Kim and Lin Lang, even 2025 na, no? So, expecting for more achievements talaga sa Kim Pao this coming 2025. So, eto nga, pang number 2, ang What's Wrong with Secretary Kim. And ang nakalagay dito, from one adoption to another. In March, streaming platform View dropped the Philippine adoption of the romantic comedy series What's Wrong with Secretary Kim, starring Kim Chu and Paolo Avellino. This was their follow-up projects after the successful tie-up in Linlang, which at the point in time had already been airing on linear TV. What's Wrong with Secretary Kim is based on the hit Korean webtoon, which was later adapted
into the hit live-action drama led by Park Seo-joon and Park Min-young in 2018. Sorry ha guys, tama ba yung pronunciation ko ng pangalan? Itong mga Korean actors. Hindi kasi tayo fan ng mga Korean actors. Well, actually, actor pwede pa. Pero usually kasi ang pinakang talagang dinededma ko pagdating sa Korea, yung mga boy group, mga BTS, mga ganun. Doon ako walang hilig. So, sa Korean, may napapanood din naman ako. Napapasilip tayo. Pero hindi a big fan. Hindi ako kasama doon sa mga nagpupuyat ng mga Korean, Korean nobela. Pero, I can say, magaganda yung quality ng mga nila palabas. And I can welcome naman to watch mga Korean novelas, dramas, etc. Dahil maganda naman yung quality. Hindi lang talaga ako fanatic ng mga boy band, mga ganon, kahit girl band, mga groups ng basta sa kanila. Anyway, bago tayo maligaw, the story begins with Kimberly Liwanag or Kim Chu work life as the executive secretary of bachelor businessman Brandon Manansala Castillo or Paulo Avellino. So, ayan, congratulations again, Kimi and Paulo Avellino. Grabe. Ang dami niyan, 'di ba? Pero pasok po top 2 man din. Uy, grabihan konting kembot na lang. At top 1 na. Samantala, pang number 10 naman nga po ang Linlang, the teleserye version ng ABS-CBN Studios. So, it started the Kapamilya Network's year with a bang. The last January, the full-length version of the hit Prime video series Linlang made its way to the primetime blocks of ABS-CBN platforms TV5 and A2Z. Starring Kim Chu, Paolo Avellino, and JMD Guzman, the infidelity-themed drama followed the lives of their respective characters, Juliana, Victor, and Alex, as they navigate their complex relationship. The 103 episodes long teleserye version gripped the viewers from the start to finish, which is evident in the strong TV ratings and online concurrent views of the program. These records are all on top of its 16 episodes, contents format's popularity on the Amazon-owned streaming platform where it was first released back in 2023. Samantala, sabi naman dito ni Cora Celestino, magandang gabi, Happy New Year, and shoutout po sa inyo. Sa totoo lang, talagang marami nagmamahal kay Kim Chu. Nako, totoo yan. Hindi lang fine, even casual netizens, kapag sinabing Kim Chu, description is matino. Yun nga lang, nababahida ng mga bashers, etc. Pero ilan lang naman sila. Pero yung mga matatalinong netizens, description kay Kimi, matino at desente. Marami nagmamahal talaga kay Kim Chu. Mga fans pa lamang niya from the start, yung Team KCG, diba? Yung mga individual fan niya, nadagdagan pa ngayong tambalan nila ni Paolo Avellino. Samantala, sabi pa dito, you can notice last Sunday ASAP, she's the star of the ASAP show. Hopefully, Kim will stay at the show. Naku, wala po akong nakikita na rason para alisin si Kimi sa ASAP. Alam ko, ang dami nilang sinasabi ng mga bashers na dahil lang daw po kay Direk, malakas ang kapit kay Direk kaya nananatili. Pero hindi. Dahil sa husay nitong si Kim Chu, hindi niya deserve na maalis sa show at wala pong dahilan para tanggalin
tanggalin siya sa show ng ASAP. Bilang host, napakahusay ni Kimi as host and as a performer. And aminin man nila or hindi ng mga bashers, malaking kawalan si Kim Chiu sa programa. And speaking of star ng show si Kimi, nako, totoo yan. Sa sobrang pagka-star, sa sobrang nangibabaw si Kimi, pati foreigner napahanga sa kanya, 'di ba? Nakita niyo, napanood niyo ba yung isang vlog na isang content creator na foreigner? Hangang-hanga siya kay Kim Chiu, and in fairness, may itsura yung foreigner. And hindi nga lang siya basta napahanga kay Kim Chiu, napa-stalk pa siya sa account ni Kimi, mga nagawa ni Kimi sa industry, and lalo pa siyang humanga. Dahil, syempre, yung mga nakita niyang projects ni Kimi ay napaka-successful naman talaga. Samantala, meron namang nag-alala guys kay Kimi kasi parang napuwing si Kimi sa set. Sayang nga po at putol yung video. I can say na late na po yung pag-video sa Kimpaw. Pero, ayun, to the rescue naman si Papi Paolo kay Kimi. Ano naman siya, napaka-alisto pagdating kay Kim Chiu. Ayan, napaka-sweet, di ba? So, makikita nyo dito sa larawan nito na parang pinapatingin ni Kimi yung kanyang mata. Kaya nga yung POV dito, yung pinapatingin mo yung mata mo kay boyfriend or BF kung may dumi. And mukhang nung wala na, ayan, tumalikod na si Papi Paolo. Tapos na niyang hipan si Kim Chiu. I think guys, na ito, late yung pag-video, matagal nang baka po hinihipan nga ni Paolo yung mata ni Kim Chiu dito, hindi lang nakunan ng video, kaputo lang. Kasi makikita nyo dito, saglit lang, di ba? Tumalikod na si Kimi Pao, umalis na siya. Siguro kasi tapos na, nahipan na niya yung mata ni Kimi. Tingnan nyo dito, di ba nakatitig lang siya kay Kimi? I think yun na pagkatapos niyang hipan, tinignan niya kung meron pang puwing. Tapos nung wala na, umalis na si Pao, tapos tinatanggaling ni Kimi yung luha niya siguro, ganyan. Pero huwag kayong mag-alala guys, for sure naman, hindi yan pababayaan ni Papi si Kim Chiu. O, diba guys? Buti na lang, nandyan po si Papi Paolo. Buti na lang kasama ni Kimi si Papi. Buti naman si Papi ay napaka-maalaga din naman. Napaka-attentive pagdating po kay Kim Chiu. So, ayun, kayo guys, palagay nyo tungkol dito. Siguro nga napuwing itong si Kimi. Putol nga kasi yung video, kaya ang hirap po i-conclude. But yun yung analysis natin based po dun sa video. Kayo guys, ano inyong comment about this? Pa-comment ka lang sa baba and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat!